Bakit nga ba nangyari yun? No? Kinailangan natin na i-hold yung aking dependent visa. Guys, welcome back to another video. So for today, share lang ako ng isang mahalagang bagay na ginawa natin today, no? So galing ako sa Reef Mall, kakatapos ko lang mag-process, i-hold yung visa ng aking daughter, no? So yung company kasi namin, nagpalit sila ng pangalan, no? So palit ng company name, yung hospital namin. So ang nangyari is kailangan nilang mag-process para sa amin ng panibagong visa. So, para magawa yun, kailangan nila i-cancel yung old visa ko. And then, since meron akong dependent, no, dahil under siya sa akin, kailangan ko i-hold yung kanyang visa. Actually, ika-second time ko na bumalik doon sa Amer, yung typing center or service center dito sa Dubai. Sila yung nagpa-process ng mga visa and yung mga other queries about sa visa processing. Kaya sinishare ko na lang din itong aking vlog para at least maging aware tayo, no? Kasi ako first time na nangyari to sa akin, dahil nga nagkaroon na ako ngayon ng dependent under my visa. So ang nangyari is nahihirapan yung company ko na i-cancel yung aking old visa para ma-issuean ako ng panibagong visa. So yung requirements para ma-hold natin yung ating family visa o yung dependent visa na under sa atin, no? Ang kakailanganin lang natin, actually ang hinanap lang nila sa akin ay yung aking new job order. Okay? So yung new job order na yun, manggagaling siya sa HR or sa company natin. And then sila yung mag-i-issue nun at kailangan natin yun dalhin as requirement para ma-hold yung ating dependent visa. And maliban doon, so kailangan meron din tayo naka-ready na pocket money, no? Kailangan natin mag-shell out or mag-deposit ng 5,000 dirhams. Okay? So yung 5,000 dirhams na yun, kapag ka na-i-process na nila yung aking visa and na-issuean na nila ako within 60 days ng panibagong visa, so ibabalik nila yun sa aking bank account. Kaya parang deposit lang naman yung mangyayari. So, pero maliban doon, syempre merong mga services na binayaran din tayo aside dun sa 5,000 dirhams na na-deposit, no? So yung total na binayaran ko nasa 5,300, so parang 5,272 or 5,275. So ipopost ko na lang din dito kung magkano yung exact amount dahil nalimutan ko na. Nagmamadali ako actually na umuwi. Akala ko din kasi matatagalan ako dun sa Amir. So yung oras natin ngayon, pumunta ako ng before 10 AM, no? Dahil nga iniisip ko baka matagalan ako, kaya inagahan ko na talaga. And kakabukas lang din nila, sakto naman nung pagkadating ko, pagkakuha ko ng queue number, ako na kaagad yung naisalang ma-assist nung taga-Amir. So ayun, naging mabilis lang yung process. Binigay ko lang aking IBAN number, yung bank account number yon. Tapos nagbigay ako ng phone number at saka email address. At saka pinakita ko din yung aking old Emirates ID. Ayun. So after nun, pre-process na niya, tapos pinagbayad na ako and pinag-deposit na ako sa cashier. Tapos after nun, tinatakan lang yun. Then yun, wala na, tapos na. Pwede ko na daw ipa-cancel yung aking visa. And then yun, aantayin ko na lang na maibalik sa akin sa bank account ko yung nai-deposit ko na 5,000 dirhams. So ang ginawa ko after ko doon sa Amir, minessage ko kagad yung HR namin na nakapag-process na ako, na i-hold ko na yung visa ng anak ko, and then pwede na nila i-proceed yung process ng new visa ko. So ayun lang, shinare ko lang kasi nga first time na nangyari sa akin and tinitignan ko kasi sa YouTube, wala pang gumagawa ng ganitong vlog or video about sa pag-hold ng visa dito sa Dubai, no? Kapag under natin yung ating dependent. Ayun. So kaya gusto ko lang siya maging gusto ko lang din kayo maging aware. Tapos yun, bumili na lang din ako ng tinapay kasi nga mamaya yung asawa ko may pasok pa, no?
So night shift siya, kaya bumili na lang din ako ng makakain. Tapos ang oras natin ngayon, quarter to 11. So naging mabilis naman yung process natin, no? And mainit na dito, no, sa Dubai, summer na. And kaya sumilong na lang din ako dito sa sa puno dahil medyo nahihiya talaga ako mag-vlog sa maraming tao. Kaya isip ko na lang na yun, dito na lang ako sa puno gawa ng video. So ayun lang, kung sa tingin nyo nakatulong yung video na ito sa inyo, please give it a thumbs up and mag-comment kayo dito sa ating vlog, no? Para kung at least para makita ko kung meron akong natulungan, or meron kami, or kung meron kayong concern, or meron kayong question related dito sa vlog or sa video na ginawa natin ngayon. So ganyan kainit ngayon dito sa Dubai. Mag-aalas 11, no? Pero sobrang init. Halos walang tao sa labas dahil nga karamihan ay syempre Biyernes ngayon, Friday. So nasa kanya-kanyang mga trabaho, mga opisina, sa kanya-kanyang mga trabaho, no? So yun lang guys, ako ay uuwi na. So, salamat kay Miss Puno na nagtilong sa atin pansamantala para makagawa ako ng vlog, no? Ang hirap kasi magsalita, sa totoo lang, lalo na sa public. And merong mga areas dito sa Dubai na syempre hindi talaga sila open or hindi allowed na mag-video, gumawa ng mga vlogs. Kaya medyo nahihirapan din tayo. And yun, tulad ng sabi ko, gumawa ako ng vlog na to para at least maging aware kayo, dahil wala nga ako nakikitang ganitong klase ng video sa YouTube na paano yung gagawin or paano yung nagiging process kapag mag-hold tayo ng visa ng ating dependent. Kaya naisipan ko na lang din i-share yung aking na-experience ngayon, kasi 2 beses na ako nagpabalik-balik, no, doon sa Amir, and ngayon yung ika-second time na pumunta tayo doon. Kaya ang hassle, di ba? So nandito tayo sa kahabaan ngayon ng Moracabat. So, ayun, kung akala nyo ay ako ay nasa bahay, no? Hindi. So, dito tayo ngayon sa duty, no? Break time ko, huwag kayo mag-alala. Bibigyan ko kayo ng update dun sa ating pre-process na pag-hold ng aking dependent visa. Bakit nga ba nangyari yun, no? Na kinailangan natin na i-hold yung aking dependent visa. So, ayun, yung aking company kasi, nagbago po kasi ng pangalan. So, ang nangyari, kinailangan natin na mag-process ng panibagong Emirates ID o yung ating working visa dito sa UAE. Kaso, nagkakaroon ng problem, hindi nila maituloy yung pag-process ng aking new Emirates ID dahil nga meron under my name na dependent visa, no? So, nung isang araw, pumunta ako ng Amir, no? And naging smooth naman yung process nun. So, sabi nung personal, okay na, you're good to go. After nito, ika-cancel na yung Emirates ID, yung aking Emirates ID. No? Tapos, naka-receive din ako ng email that time na na-approve na yung pag-hold ng aking dependent visa. So, ganun lang kabilis. And then, nakita ko din doon na meron pala siyang process na kailangan ko din i-apply. Hindi pala siya automatic na marireceive or ita-transfer back nila yung aking deposit na 5,000 dirham. So, kailangan ko rin pala siya i-apply dun sa link na binigay nila, no? So, na-receive ko yun sa aking email address, okay? Kaya maganda, kung kayo din ay magpa-process ng ganito, from time to time, i-check nyo yung inyong email address. So, after nun, umalis na ako, no, dun sa Amir. Yun, siguro mga 11, nakauwi ako ng bahay, no? So, by 12:30, mabilis lang din. Naka-receive naman ako galing sa aking HR ng 2 contracts, no? Job offer contracts and yung employment contracts. Ito ay galing na sa labor. So, galing sa MORE. Okay? Ito ang ibig sabihin, legit, legal na worker card dito sa UAE. So, yun, nag-sign lang ako ng aking mga contracts and then sinend back ko na naman siya papunta sa aking
HR. So, after nun, medyo naging curious ako. Kasi nga, syempre, na-cancel na yung aking Emirates ID. Na-hold na din yung visa ng aking anak. So, tinignan ko sa ICP. Dito nyo makikita yung status ng inyong mga Emirates ID or mga visa. Makikita nyo din dyan kung meron kayong mga fines na kailangang bayaran or mga legal issues dito sa UAE. So, maganda rin na tinitignan natin yung mga ganitong klaseng application, no? So, tinignan ko, naging curious ako. Tinignan ko siya na nasa bahay na ako nitong time na to. Nakita ko doon na no data. No data na kami mag-ama, no? So, wala na yung aking old Emirates ID dahil cancel na nga siya, no? So, nakalagay din naman doon yung status ko. Canceled na. And then, approved na din yung pag-hold ng aking dependent visa. Sa ngayon, nag-aantay-antay na lang din ako ng update na manggagaling sa HR and kung ano man yung mga ipapagawa nila na mga bagay sa akin para ma-issuean nga ako ng panibagong Emirates ID. Tutuloy ko na yung pagkain ko. Maraming salamat.